Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Muli ako nga pala si Pilipino Michelle Pilipino, kasama ko nga pala si Pilipino. Ngayong araw na ito ay ipapatuloy namin ang naulot na talakaya ng Pilipino ang sa Pilipino nakuha tungkol ito sa mga bahagi at balangkas ng maitigil ito. Ngayon, bago yan, ay balikan muna natin balik muna tayo sa kung mga pang-ayos ito. Ang Island Kwento ay mga sininabi ng panikat na nagbibilangan ng sinilan o iisang pagpapanahon. No, kapag gumagawa tayo ng medical, hindi kailanman maaari na maraming mga tao nito dahil hindi na ito matatawag na medical. Ngayon, ito ay salaysay tungkol sa isang mahalagang mangyayari na nagbibilangan isa o ilang tauhan. Ito ay nag-iiwan ng pagkakalan. Ano nga ba ulit yung pagkakalan? Aral. Okay, aral. Diba sa pagkatapos noong Martin Kwento ay meron talagayang aral sa bandang ulit. Ang iiwan ng mga pagkakalan sa isip ng mga mababasa gaya ng binigay halimbawa ni Pilipino makuha kanina noong ang pintas. So, sino nga ba si Edgar Allan? Si Edgar Allan po, siya ang nilakilangan ng Island Kwento. At ang Island Kwento ay isa ang pamalitan ng likha sa huli-huli at puro-isip na hapo sa isang tunay na pangyayari sa buhay. At binigyan kahulugan niya rin ang sili na ang Island Kwento ay isang sili. Kapag binigyan ng kahulugan ng sili, ito ay paggawa o paglikha ng mga malikhain mga bagay. Ang Island Kwento ay nababasa sa isang tagpuan, nakakabukaw ng damdamin at nabisang nakapaghintay ng diwa o damdamin may kaisahan. Tinatalakay ang natatangi at mahalagang pangyayari sa buhay ng bago nating tauhan. Ngayon naman, ito ay may kapayakan at kakauntian ng mga tauhan. Ito ay nagpapakita ng isang makabuluhang bahagi sa buhay ng isang tao. At maaaring ito likha ng dumi-dumi kay imagination o imahinasyon. Sa panahon lumamatay, ang Island Kwento ay tinatawag na dati. Ano nga ulit ang Ingles na silang dati? Okay. At ginagawa itong libangan ng mga sundalo kung sila ay walang magagawa o sila ay iwanan niya. Ngayon naman ay dinidikit siya. Okay, so ngayon naman ay makakalala tayo sa ating paksa na balangkas ng maitigil kwento. So, bakit sa salitang balangkas? Pag maaari kayo magbigay ng isang salita o di kayo parilaga na kung saan ay magpapakahulugan dito o di kayo sarili ko opinion nyo lang. Sino ang gusto sumagot? Yes, Jamie. Okay, maraming salamat, Papa. Yes, Amas. Okay, maraming salamat. Papa, meron pa ba? Wala na. So, ang lahat na lang nasa tulungan ay tama. Ano nga ba ang balangkas? Ang balangkas po ay isang paraan ng pagsasaayos ng mga detalye mula sa teksto o pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Naglalaman din ito ng pangunahing ideya at pang-support
Ang maikling kwento na walang malakas ay yung na may uri o matatanging uri na nagsasalaysay kundi may ilalim ng mula ang process. Isang halimbawa nito ay ang maaaring essay or salaysay, kasalaysay. So marami sa mga kwento ang hindi talaga kwento. Ibig sabihin walang sadyang naganap na pangyayari, walang pagkakap sa karakter o sa kanilang relasyon sa iba pang mga karakter o sa kanilang kapaligiran. Ang mga manulat ay maaaring magbayad ng isang sitwasyon o problema, ngunit hindi maaasahang malutas ang problema ito dahil hindi ito nilalahad sa maikling kwento. Isa sa mga halimbawa ng maikling kwento o ng malakas ay ang huli sa Anghel. So sinasabi na ito ay walang malangkas dahil ito ay walang pagkakasunod na pangyayari. Parang isang dagdig, isang mabilis ang pangyayari na hindi ito makikita kung ano nga ba yung mga pagkakasunod na pangyayari sa aming kwento. So ang huli sa Anghel ay isang kakulangan ay naglalangkas mula sa prosa. Ayon sa kritiko at manulat na si Elisita, ang huli sa Anghel ay isang ekiya o element na pag-iinag-beses ang kanyang sampol ay sumakabilang buhay. So, ngayon naman, ang ating tatalakayin ay ang kwento ng may balasas. So, ang balangkas po ay maiusulan natin kapag gagawa tayo ng isang putahe. Nung kinakailangan po ng proseso o step by step upang, gaya sinabi ko ng gawa tayo ng putahe. So, kung hindi maayos ang magkasunod-sunod ng hakbang sa paggawa ng ganyang putahe, ay may posibleng mag-iba ng lasa o hindi kayo hindi masira. So, ang kwento ng may balasas po ay ito yung tipong ang interes ng magbabasa ay nakapoon sa kalbasan ng istorya. Bumabasa tayo ng istorya upang malaman kung ano ang nangyari sa mga karakter. Ang interes natin mula sa sula ay nakapoon sa hinaharap. Bakit kaya sinasabi natin ito ang kwentong may balangkas ay personal? Dahil ang may kwento ay laging may iba't ibang bahagi. May tatlong may bahagi ang may kwento kung saan ito ang simula, gitna, at wakas. Nagsisilbi itong kamantayan at pundasyon ng pagsasalaysay na nagbibigay bilang ng isang mamabasa at naghahatid ng tiyak na aral. Siyempre, kapag mabasa tayo ng may kwento o di kayo mga akdak na politika, ay posible kung may tiyak talagang aral na aking nagpapasalit. Maaaring magpagsunod sa mga kaulilangan ko ng pagsulat ng kwento. So, ang kwentong may balangkas ay ito yung matayang sundain at may plano sa isang salaysay. Siyempre, kapag gagawa ka ng isang balangkas, hindi kayo makay, ay kailangan mo rin na magkaroon ng plano upang maging organisado at malinaw ang iyong paggawa ng isang balangkas. Ang detalye ay kinakailangan na piling-pili at ayos na ayos upang makapugaw masapikan ang pambabasa. Ito ay kanilang kinahinatnan upang panalin ang iyong pagkakas. So, tungkol sa relasyon sa mga pangyayari, ang balangkas ay siyang nagtatanong at may ginagamit ng paraan upang masiling na masagot ang tanong. So, sa pamagitan ng balangkas po, dito po manunutas o ang ipatingnas ka rin at sa pagdito ay ginagawa ng paraan sa bayado. So, sa may balangkas po, kapag may problema po sa kwento, ay imposible o may manunutas ang sabihin o problema ng isang kwento. Ngayon naman ay tumakulinan tayo
ang pang-apat ay dito yung sa main kwento, dito tayo ang mas gaganahan o dahil sa komplikasyon o kasundutan ng balangkas. No? Dito ang sunod-sunod na karoon ng masaliling atensyon o tinatagay ang komplikasyon sa isang main kwento o sa balangkas. No, matagay dito ang isang pangyayari. Ang mga pangyayari ito ay magbibigyan ng solusyon o kalutasan ng mga problema na ayaw o di kaya
Soal kakalasan o pababang aksyon, hagi bago mabukas ng kwento at iniibig ang solusyon ang problema sa kwento. So, nais ng bata na matigil na diba, matigil yung pangkukulit sa kanya, yung pangmamaliit sa kanya, pangalit sa kanya. At sinabi niya sa kanyang mga klase na siya ay may isang karamdamin. Kaya, noong hindi siya nakapasok, ay nagtaka ang kanyang mga guro, ang kanyang guro, ang kanyang mga kamag-aral, mga classmates niya, kung bakit hindi siya nakapasok. Kaya, naisipan ng guro na puntahan siya or bisitahin siya sa kanilang bahay. At sa wakas naman, bakit nag-iwan at ang dala ng impresyon sa isipan ng mababasa ng mga natagpuan ng pangalayang aral o mensahe sa kwento at mawawasan ang mga pangyayari. Minsan ay sadya ng nagtatapos ng kwento. So, sa kwento yung may tinapos ng mga. So, kapatapos doon, binisita siya doon at napagtanto ng guro at ng kanyang mga kaklase na ang kanyang isang karamdaman, tunay nga naman na meron siya isang karamdaman, ngunit ito ay inuhit niya lamang ito dun sa ganun kayo. Pero siya magaling. So, ano nga ba ang aral? Kasi sinabi sa Lucas 20, o sa pinaglalaan ko ako. So, sino makakapagbigay ng aral? Sige, Debbie, maaari mo ba? Aral kung saan meron na kasalanan nito. Dapat linis ng kwento tayo at huwag tayo magsakungaling sa ibang tao. Tapos, sabi ni Han, sabi niya, ay dapat kung ano mo. Maraming salamat. Pero pinipiling ko kata siya. So, yun na lang ang aral po natin ay maging kontento. Huwag natin parang pinagawa ng tao. Panahimik, please. Makinig. Okay. Huwag natin mamalitin yung tao. Kasi hindi natin alam, diba? Hindi natin alam kung ano yung nangyayari sa kanila. So, kaya, ang may tutulong lang na, kung wala natin tayo may tutulong ng material, bakit hindi nila natin na-supportahan, diba? Supportahan na natin sila dyan. For example, marami sila, diba? Yung iba niya mga klase, mga mayaman naman, may mga kaya naman, diba? So, why not? Hindi na lang tayo yung damit nila, pero kasi yung mga hindi na talaga. So, ayun na. So, yun yung aral. Maraming salamat. Ay, nga pala, meron akong tanong. Ano nga ba ang kahibahan na may kwento naman ni Lucas at may kwento? Meron ba makakabigay sa ito? Dahil nakayaan mo siguro yung hindi ko makikinig ang sasabutan niya. Kung nakikinig kayo kanina, ay posibleng mas sasagutan mo talaga kung bago kayo answer. Wala po ba? Yes, Jackie? Base mismo sa pag-aaral ko, sa pinilipan ng walang kaso, wala yung na walang kaso kasi minsan din wala rin tumakas, minsan walang may mga pattern ng teknika na wala dito, kaya hindi ito yung typical na kwento na gumagamit tayo ng walang kaso simulan na ako. At samantalang, ang kwento ko, hindi ba ito walang kaso ay base na rin sa pag-aaral ko, mayroon siyang susunod na mga kasunod na pangyayari, malinaw, at ayos ang kasunod ng ang pag-aaral ng kwento at hindi ko kulang sa mga bahagi. Okay, maraming salamat. Bigyan natin siya sa pasigawan natin. Okay. May mga kasunod